So, habang medyo pinapalamig ko tong aking latte, ay meron na naman ako ditong dumating na sobre. So, medyo natutuwa na sana ako. Kaso mo, pagdating naman, nabasa ko dito Japan Pension. So, ibig sabihin, whether binuksan ko na siya ng konti, pero hindi ko pa nakikita kung magkano. Pag kasi merong dumating na gantong galing sa Japan Pension, either notifications or yung bayarin. So, for sure, bayarin ito dahil may na-expect talaga ako na dadating na bayarin sa akin. Dahil every time na ma-end of contract ako or uuwi ako ng Pilipinas, hindi ako nakakapagtrabaho within 1 month. So, yung 1 month na yun, hindi ako nakapagbayad ng pension. Kaya, kapag nagtrabaho na ulit, ayun, doon siya ibibigay yung notifications na meron kang bayarin kasi dapat dire-diretso yung bayad sa pension. So, kung hindi ka nakaltasan ng kumpanya dahil umuwi ka ng Pilipinas, merong dadating sa'yo na mga voucher na ba kailangan mong bayaran sa convenience store para, hindi ka nila singilin. Yan, so far, ang bayarin ko sa pension na dumating ay meron ditong barcode. Sa mga convenience store lang siya binabayaran. Ewan ko yung siguro yung iba sa inyo nakaranas na rin ito na makareceive ng voucher galing sa Japan Pension dahil umuwi sila sa Pilipinas, hindi sila nakaltasan ng kumpanya. Kaya ayun, merong bayarin. Kailangan bayaran kung hindi lalaki siya. Ito, so meron akong bayarin dito na 16,980 yung aking bayarin. Ito, kailangan ko tong bayaran sa convenience store. Kung hindi, paulit-ulit nila akong padadalhan nito hanggat hindi ko siya nababayaran. Ganun dito sa Japan. Hindi ka makakatakas sa mga bayarin dito. 16,980. So, kung i-multiply natin siya sa peso, magiging ano siya. Ngayon ay ang palitan ay mababa. Kaya malaki yan. Ang palitan lang ngayon ay 0.38. So, 16,980 times 0.38. Halimbawa, 0.385. Ayan, ito ang bayarin ko. 6,000 mahigit. 6,537 sa peso ang aking bayarin. No? Imagine mo yung ganun. Yung tipong maliit na yung sweldo mo tapos may mga kakaltasin sa yung ganito. Ang daming kaltasin dito. Maraming binabayaran. Kaya minsan nagtataka yung iba, bakit ang tagal-tagal mo ng OFW, wala ka pang ipon? Kasi dito, ang dami pong bayarin dito sa Japan at hindi rin po ito 1:1 kaltas na katulad ng kapresyo ng Pilipinas. Malaki yung cost of living dito, kaya malaki yung binabayaran kada buwan. Meron kaming mga bayarin na internet, malaki yung binabayaran ko sa internet ko, almost 6,000 sa yen kasi may internet ako dito sa bahay. At the same time, kailangan ko ng SIM card para dun sa aking internet pag nasa labas ako at saka yung number para sa company. Kailangan kasi merong number para dun sila makikikontak, dun kanila tatawagan. So, kailangan ko talaga ng number. And yun, ang binabayaran ko sa internet ko ay 6,000 monthly. Plus ito pa, 16,980 na sa pension. Ang dami binabayaran. May bahay ako, 2 lapad yung bahay ko. Tapos yung kuryente at tubig ko, ako rin ang nagbabayad. So, for sure, lalaki na naman yung aking bills ngayong taglamig. Dahil syempre, gagamit ako ng heater. Hindi ko kaya minsan yung lamig. Kaya hindi ako makatulog ng malamig. Kaya nagbubukas ako ng heater dito sa loob ng kwarto. So, for sure, malaki na naman yung babayaran kong kuryente dahil malakas sa kuryente ang heater. So, ayun, napakadaming kaltasin at bayarin dito sa Japan. Kaya kung ang mapupuntahan mong kumpanya, medyo mababa ang sweldo, tama lang, sakto lang. Tamang may pampadala ka lang, may pangkain ka sa buong isang buwan. Kaya minsan, mapapatanong kayo na bakit ang tagal-tagal na ng isang OFW sa Japan tapos wala pang ipon. Kasi nga po, mataas yung cost of living dito tapos maraming kinakalta. So, kapag mababa yung sweldo mo, at wala kang overtime, wala kang panggabi, katulad ngayon, wala akong overtime, wala din akong panggabi. So, ang sinasweldo ko is basic pay lang. At tapos, ang dami kong binabayaran, kuryente, tubig, tsaka itong mga pension, insurance, bahay, ang taas pa ng bahay ko, ang mahal ng bahay ko. Tapos, ayun, kaya medyo wala ding naiipon. Meron naman kaunti lang, pero hindi ganun na ini-expect nyo na minsan kasi kung ano yung napanood ng iba sa doon sa ibang mga vlogger na sumusweldo sila ng mga 100,000, hindi ibig sabihin nun lahat na ng OFW ganun na ang ratings ng kanilang mga sweldo. Meron ding mababa. Katulad ko, mababa lang yung sinusweldo ko kada buwan dahil trainee pa lang ako and then ayun nga, bago ako sa trabaho ko, hindi ako nag-o-overtime and wala rin akong panggabi. So, basic pay lang talaga and ayun nga, hindi rin gano'n kataasan ang sweldo sa simula. Kaya struggles din kapag maraming pangangailangan katulad niyan, kailangan magpadala, kailangan mo ng allowance every month, ayun. Kaya walang masyadong ipon at hindi lahat, nakakaipon bilang isang OFW. So, yun lang for today's video. I hope you enjoy and thank you for watching. Bye!